ng nagbabalitang daddy, Daddy Johnson, ikwento mo. Johnson Manabat. Sa isang oras na kwentuhang hitik na hitik sa mga balita at impormasyong dapat mong malaman. Ito ang mga kwentong may kwenta. May kwenta. Tutok na at sabay-sabay sumigaw ng Johnson, ikwento mo! Magandang evening! Kumusta na ho kayo puli mga kapamilya? Araw na po tayo ngayon ng Friday! DZMM ha, DZMM. DZMM Radyo Patrol sa Estrenda, DZMM Teleradyo. Hindi lumalabas pala 5 taon kung hindi nabanggit yung... Yun? Bihira pala naman ano. Ay, welcome back! Sasamahan po namin kayong muli sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang 9:02. Ngayon pong araw na ito ng May 30. May 31 ba tayo ngayon? Meron pala. Pero di bale, next month na uli pala tayo magkikita-kita, no? Pero samahan nyo po muna kami sa ating balitaan at kwentuhan. Ngayon pong araw na ito ng Biyernes. Mayo 30, 2025. Sali ho kayo ha sa ating talakayan at kwentuhan. DZMM na pag-uusapan, ano pa ba pagkukwentuhan natin? DZMM tayo. Kaya kayo po mga kapamilya, sali ho kayo magpadala na inyong mga entry sa ating Viber number 0919-278-3000. Mag-komento rin sa ating YouTube channel na Teleradyo. Ano pala nakasulat sa YouTube channel natin? Teleradyo ano? DZMM Teleradyo. Hanapin po ninyo ha. Pwede po kayo mag-komento po doon. Babasahin natin yan miya-miya. Nanganganay. DZMM Teleradyo or sa ex-handle na Johnson Manabat sa ating tanong, ano ba naramdaman ninyo sa muling pagbabalik ng DZMM? Sige nga. Kami, yung marinig mo lamang yung mga tunog na dating naririnig mo sa DZMM, yung mga tunog ba dating naririnig nyo ng DZMM Day sa DZMM Teleradyo gaya po nito? Tapos papasok yung Radyo Patrol 46, ano? Numero yun na, hindi edad yun na. Linawin ko lang ha. I-connectan nyo na naman sa edad-edad ha. Tatampalin ko kayo. Numero po ng mga Radyo Patrol yan. Na-miss nyo ba yan, yung mga ganyang tunog? Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenda. Maliit pa, nasa college pa lang ako, talagang DZM na tinututukan ko noong araw Kaya kayo po mga kapamilya, ano bang naramdaman po ninyo sa muling pagbabalik ng DZMM? Send na po ninyo sa ating Viber number sa ating YouTube channel. Pwede rin sa ex-handle na Johnson Manabat. Babasahin po natin yan miya-miya. DZMM, numero 1 sa aksyon. Naninibago. At sa oras po muna nating 8:09. Eto po muna. Johnson, ikwento mo sa DZMM. Uy, may balita. Oh, Johnson, ikwento mo. Narito na ho mga balitang dapat ay alam nating pare-pareho ngayong araw po na ito ng Biyernes.
Mayo 30, 2025. Ako po si Daddy Johnson. Maghahatid ng mga balitang dapat ay alam nating pare-pareho. Presyo ng LPG bumaba ng 11 pesos kada regular na tangke. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo na mumuro naman sa Martes. Bawas presyo sa liquefied petroleum gas ang sasalubong pagpasok ng buwan ng Hunyo. Piso kada kilo o 11 pesos kada regular na tangke ang tapya sa presyo ng LPG. Una nang nagbaba ng presyo ang Regasco ngayong araw. Samantala, namumuro ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Sa pagtaya ng Department of Energy sa 4 na araw na kalakaran sa world market, posibleng walang paggalaw sa presyo ng gasolina o tumaas ng 40 centavos. Una nang nagbaba ng presyo ang Regasco ngayong araw, samantala namumuro ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo next week. Sa taya ng Energy Department sa 4 na araw na kalakaran sa world market, posibleng walang paggalaw sa presyo ng gasolina o tumaas pa ng 40 centavos. Posible ring walang galaw sa presyo ng kerosene o bumaba ng 10 centavos. Ang diesel, maaaring bumaba ng 20 centavos o tumaas ng 30 centavos. Samantala, mga kaso ng MPOX sa Davao City umakyat na sa 6. Umabot na sa 6 ang kumpirmadong kaso ng MPOX sa Davao City. Ayon sa Davao City Health Office, stable ang kondisyon ng mga pasyente na patuloy na binabantayan, gayon din ang kanilang close contacts. Sa ngayon, voluntaryo pa rin ang pagsusuot ng face mask sa lungsod sa kabila ng utos na mandatory wearing of face mask sa ilang lugar sa Davao Region. Kabilang na ang Davao del Sur at Compostela, Davao de Oro. Samantala, screening devices sa LRT 1 at 2 target na ring tanggalin para sa mabilis na pila ng mga pasahero. Bukod sa MRT 3, tatanggalin na rin sa LRT Line 1 at 2 ang mga screening devices para maiwasan ang mas mahabang pila ng mga pasahero. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, hinihintay na lamang ang resulta ng pilot implementation sa mga linya ng tren bago magdesisyon kung tuluyang aalisin ang mga X-ray devices. Sa ngayon, kita naman anyang mabilis ang daloy ng mga pasahero sa MRT at LRT. Dahil dinagdagan na rin ang bumibiyahing bago ng tren tuwing rush hour. 4 na peking ride-hailing rider sa Makati arestado. Arestado po ang 4 na lalaking nagpanggap bilang mga ride-hailing riders dyan sa Makati City. Miyembro umano ng grupong Batang City Jail ang mga suspect na sangkot sa serye ng hold-upan sa lungsod. Na-recover sa kanilang uniforme ng mga ride-hailing 4 dalawang motorsiklong ginagamit sa krimen. DZMM, numero 1 sa aksyon. Samantala, Teves Cam binatikos ang anilay pattern ng harassment laban kay Teves. Binatikos po ng legal counsel ni dating Congressman Arnolfo Teves